sa 1 Corinthians 1:4-5. Sa 4, nagpapasalamat akong lagi sa aking Diyos tungkol sa iyo, dahil sa biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen, mga kapatid? Sa 5, na kayo ay pinayaman sa Kanya sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng pananalita, at sa lahat ng kaalaman. Amen, mga kapatid? Kaya nga, mga kapatid, bilang tayo ay isang nananampalataya at bilang isang Kristiyano na, mga kapatid, tayo ay sumusunod sa lahat ng kagustuhan ng ating Panginoon. Amen, mga kapatid? Bilang isang Kristiyano, mga kapatid, dapat ay isa na lang ang ating iniisip, mga kapatid. Yung maglingkod sa ating Diyos, sa nagampanan ang binigay ng Diyos na biyaya, mga ministry sa ating buhay, mga kapatid, no? At yan ang tungkulin ng bawat isa sa atin na binigyan ng Panginoon ng gawain, isang ministro, mga kapatid. At huwag natin yan kaliligtaan, mga kapatid. Huwag natin yan pababayaan na mawala pa yan sa buhay natin. At yan, napaka bihira sa atin, mga kapatid, bihira sa isang tao ang mabigyan ng isang pribilehiyo ng ating Panginoon. At maraming nag-aantay sa bawat isa sa atin na magkaroon ng ganitong pribilehiyo na galing sa ating Panginoon. Amen, mga kapatid? Kaya nga ito ay huwag nating hahayaan na mawala pa sa buhay natin, mga kapatid, no? At sa Matthew 16:18, sinabi dito, at sinasabi ko naman sa inyo na ikaw, Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanay laban sa kanya. Amen, mga kapatid? Kaya nga, mga kapatid, ang sinabi kay Pedro na itatayo ng Diyos ang isang santuaryo, mga kapatid, sa ibabaw ng bato. Ito yon, mga kapatid, na sinasabi doon, tulad ng ating bahay, panambahan, mga kapatid. Ito ay isang santuaryo na maging matibay dahil sa mga kanyang mga tupa, mga kapatid. Kahit na ang isang bagay na itinayo mo sa pamamagitan ng tao lamang ay napakadaling mabuhod yan, mga kapatid. No? But ang Diyos, kapag siya ang nagtatag, ay patuloy na matatag ang isang binigay ng Panginoon para sa kanyang mga anak, mga kapatid. At isa pang gusto ng Panginoon sa pagbibigay niya ng santuaryo, ang kanyang mga anak ay nagkakaisa ng isang isipan lamang, mga kapatid. At isa pa yan na magbibigay tibay sa isang samahan, sa isang santuaryo na ibinigay ng ating Panginoon. Amen. Amen. Amen, mga kapatid. Dahil kung hindi magkakaayos ang namumuno, ang mga leader, ang mga member, doon magsisimula ang mga hindi pagkakaayos, doon magsisimula ang hindi maayos na samahan, na tibay na ibinigay ng Panginoon, mga kapatid. Kaya sayang, dapat ipagpatuloy natin, mga kapatid, kung ano man yung binibigay ng ating Panginoon, ay gampanan natin. Amen, mga kapatid? Ang ating title, mga kapatid, sa binasa natin, Protecting the Blessing of Unity. Amen, mga kapatid? Ito, mga kapatid, ang isang patunay sa isang santuaryo kung tayo ay nagkakasundo, nagkakaayos lahat, ating mga samahan, mga kapatid. Napaka-importante, mga kapatid, na tayo ay nagkakaisa. Amen, mga kapatid? Amen. Hindi yun pwede na yung gusto ng iyong kapatid, maliman ay sasang-ayunan mo, mga kapatid. Amen. Amen. Dapat yun, mga kapatid, ay pag-usapan, sabihan, paliwanagan, Amen. upang malaman ang talagang kailangan na gusto ng Diyos. Amen, mga kapatid? Amen. Kaya dapat, mga kapatid, gano'n ang bawat isa sa atin. Sinabi dito, mga kapatid, sa susunod na banata natin, how to protect
the blessing of unity. Yun mga kapatid, no? Ang paano natin mapuprotektahan, mga kapatid, ang bawat isa sa atin? Minsan nagkakaroon ng problema ang isang kapatid na hindi natin minsan inaasahan, na lahat tayo nag-iisip, ano ba ang problema? Ano ba ang nangyayari? No? Kung iyon mga kapatid ay bibigyan natin ng magandang payo bilang isang kapatid mo sa pananampalataya, mga kapatid, ay siguradong iyan ay makakaunawa, mga kapatid, dahil ikaw ay kapatid ka sa pananampalataya. At hindi naman tayo pwedeng lumapit sa labas upang humingi ka ng payo doon, upang maliwanagan mo kung ano ba ang dapat. Dito mga kapatid, sa ating mga kapatid sa pananampalataya, isa yan sa mga leader natin, isa yan na magbibigay sa atin ng payo na ikatutuwid ng bawat isa sa atin, mga kapatid. At bilang Kristiyano, mga kapatid, ay hindi ka naman tuturuan, hindi ka papayuhan ng hindi naaayon sa Diyos, mga kapatid. Amen. Kaya nga mga kapatid, yung protect ng ating unity, yun ang kailangan nating bigyan ng pansin, mga kapatid. Hindi yung nagpapataasan, hindi yung nagpaparunungan. Walang marunong dito sa ating lahat, mga kapatid. Amen. Basahan lang tayo sa harapan ng ating Panginoon. Amen. No? Isa ka rin pinulot kung saan ka dinampot ng ating Panginoon sa lusak ng iyong kasalanan ko. Pare-pareho tayo lahat, mga kapatid. No? Kaya huwag tayong magmalaki. Kung ikaw man ay binigyan ng pribilehiyo ng Panginoon na natuto kang maghayag ng kanyang mga salita, ay iyan ay huwag nating itaas ang ating sarili, mga kapatid. At pagkakamali natin yan, mga kapatid, napakabilis lang na yan bawiin ng ating Panginoon. Kaya huwag sabihin na marunong na tayo sa lahat ng bagay sa salita natin, Panginoon. Madalas ko rin sinasabi, mga kapatid, sa isang tao na hindi nakapag-aral, no? Na sinampol ko ito, mga kapatid, sa aking pamangkin na lang, no? Na hindi siya nakatapos, wala siyang pinag-aralan. Yung mag-English, magsulat, hindi siya marunong, mga kapatid. But si Lord ang tumulong sa kanya, binigyan siya ng magandang pag-iisip, no? Natuto siyang bilang isang mekaniko sa motorsiklo. Kaya sabi ko nga sa kanya, yung binigay sa iyo ni Lord na yan, mahalin mo. Amen. Praise the Lord. Dahil bihira yung binibigyan ng Diyos ng ganong bagay. Na natutunan mo yun, nagamit mo sa buhay mo, sa pamilya mo. Sabi ko lang sa kanya, daig mo pa ang mga nag-graduate. Dahil ikaw nasa New Zealand ka na ngayon. Pero may ginawa ng Diyos. Kaya sabi ko sa kanya, huwag mong itataas yung sarili mo. Dahil ang Diyos, pag binawi sa'yo yan, bigyan lang ng problema yung mga kamay mo na yan, paano ka makakagawa ng isang bagay. Doon na ako matatapos ang pribileyo binigay sa iyo ng Diyos. Kaya yan, mga kapatid, dito sa atin man, na natuto tayo ng salita ng Diyos, huwag natin daigin ang kaalaman ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Dahil tayo ay ginagamit lang niya. Anumang oras niya kailangan, ang binigay niya sa atin, mabilis lang yan na mawawala sa atin, mga kapatid. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon. Isa tayong pinili, nagbigyan ng ganitong pribileyo. Amen. Na dati tayong hindi alam, wala tayong alam sa mga Bible, sa mga salita ng Diyos. At ngayon, nakakatayo tayo, nagagamit tayo ng Diyos. Nakakasunod tayo sa anumang gusto niya, mga kapatid, no? Nandiyan pa rin ang pagkakamali, ang pagkakasala. Hindi may iwasan niya, mga kapatid.
Pero hanggang may magagawa, ay iwasan. Sumunod sa mga kagustuhan ng ating Panginoon. Ang kailangan natin dyan, mga kapatid, sa protectan ato, sa protect of unity, ay isang panalangin, mga kapatid, no? Prayer, sinabi dito. Sa John 17:11, sinabi dito, at wala na ako sa sanglibutan, at ang ito ay nasa sanglibutan. At ako'y paririyan sa inyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinibigay mo sa akin upang sila'y maging isa sa gaya naman natin. Amen, mga kapatid? Amen. Kaya nga, mga kapatid, di ba? Napakaganda ng binibigay ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabihan natin, mga kapatid, ang ating mahal sa buhay, ang ating mga kaibigan, ang ating mga kapatid. Encourage natin, mga kapatid, na sila ay upang matutunan nila, makilala nila, mga kapatid, ang ating Panginoon. Dahil kung tayo man ang hindi gagawa ng paraan para sa kanila, mga kapatid, ay hindi nila matututunan, mga kapatid. Bilang tayo, mga kapatid, ay naturuan na at meron tayong alam. Tayo na mismo ang gagamitin ng ating Panginoon para magamit natin, ma-encourage natin ang iba nating mahal sa buhay nang wala pang nalalaman sa ating Panginoon. No? Kaya salamat sa Panginoon. Yun ang kailangan na gawin natin, mga kapatid, na madala natin sila sa ganitong pananampalataya. Upang hindi na sila madaig, mga kapatid, ng mga kalaban. Amen, mga kapatid? Amen. Sinabi rin dito, mga kapatid, sa John 17:13, ngunit ngayon, napapariyan ako sa iyo at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakan ganap sa kanila rin. Amen, mga kapatid? Encourage natin sila ng may saya, ligaya, mga kapatid, dahil sinabi nga dito, joyful in themselves, mga kapatid, no? Encourage natin ng may kagalakan. Bigyan natin ng magandang pananalita na galing sa ating Panginoon. Mga kapatid, yan ang kailangan ng isang Kristiyano na isang nagkahayop. Mga kapatid, no? Kailangan natin yun na lahat ng ating kaibigan, lahat ng ating mahal sa buhay, mga kapatid, encourage natin, no? Huwag natin silang pababayaan na kung saan lang mapunta, kung saan lang saan lang sila maaya, mga kapatid, ng iba pang ibang nananampalataya na hindi katulad ng ating pananampalataya, mga kapatid. No? Kaya nga, mga kapatid, yun ang kailangan natin na encourage natin ang bawat isa na makarating, makadinig sila ng salita ng ating Panginoon at maunawaan nila, mga kapatid, na tulad din natin dati na hindi natin naunawaan at ngayon, mga kapatid, ay nakakaunawa tayo, natuturuan tayo na may ginagamit ang ating Panginoon, ang ating leader, ang ating pastor, na para tayo ay matuto ng salita ng Diyos. Ganon din yun, mga kapatid, na ang ating gagawin. At nandiyan lang naman ng lahat ng gabay ng Panginoon sa bawat isa sa atin na upang tayo ay magturo din, mga kapatid, no? At tuloy lang sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sa John 17:15, mga kapatid, sinabi dito, hindi ko dinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Amen, mga kapatid? Kaya nga, huwag nating hahayaan ang isang mahal natin sa buhay, mga kapatid. Kung ano man yung mga dinadalang mga problema ng bawat isa, ay yan ay pwede nating alalahanan, mga kapatid, ng naaayon sa gusto ng Panginoon. Kung ikaw ay tapat sa iyong kapatid, mga kapatid. No? Meron namang
iba na nagpapayo na hindi mo rin maunawaan kung bakit ano ba ang gusto, kung ano ba ang pinayo nito, bakit lalong nawala, lalong lumayo sa pananamba, lalong nag-isip ng hindi maganda sa kanyang mga kapatid. Amen, mga kapatid? Amen. Kaya nga yun, mga kapatid, ang kailangan ng bawat isa sa atin, no? Hindi yung lumapit sa'yo na sasabihin mo pa sa kanya na, ay, huwag ka nang umatin dyan. Ano pa gagawin mo dyan? Puro ikaw lang naman nung tinitira. Puro ikaw lang naman nung pinagdadaanan sa lahat ng mga salita ng Panginoon. Praise the Lord. Nandiyan ka, nakikinig. Puro ikaw ang pinagtatamaan sa salita ng Panginoon, sa preaching, sa Bible study. Pero kung ang magsasalita doon, sa kanya na sasabihin mo na, magpasalamat ka. At ikaw ay tinutuwid ka ng Diyos. Amen. At kung hindi ka naman may ginagawang hindi tama, Amen. wala kang iisipin na masama. Amen. Magpe-praise the Lord ka. Pero kung yung mga sasabihin ng iba, makikinig ka doon, wala, mga kapatid. Lalo kang malulubog, lalo kang matitisod sa iyong kapatid. Kaya yun ang mahirap, mga kapatid, no? Kaya kailangan, huwag natin hayaan. Huwag natin silang hayaan mula sa masama. Kaya nga, yun ang sinasabi dito sa verse na to, mga kapatid. Alalayan mo ang iyong kapatid. Ayuhan mo ng naayon sa gusto ng Diyos, doon lang kayo maaayos ang mga problema. Huwag natin siyang sasang-ayunan sa anumang gusto niya, mga kapatid. Yan ay nasa pagsasalita lang yan na galing sa Diyos, mga kapatid. Huwag natin silang hahayaan na kung ano ang iisipin, kung ano ang kanilang gagawin. Maraming ganyan, mga kapatid, na pag ikaw ay nawala na sa panambahan, nawawala ka na sa focus mo sa ating Panginoon. No? Napo-focus ka na kung saan, kung ano yung kagustuhan ng iyong laman, doon ka na lang na napo-focus, mga kapatid. Si Satanas, mga kapatid, walang lubayan sa bawat isa sa atin. Nandyan lang yan sa katabi mo. Lumingon ka, nandyan lang yan. Kaya, mag-iingat-ingat tayo, mga kapatid. Sa hindi lahat ng mga pumapasok dito sa bahay, panambahan, ay padala ng ating Panginoong Jesus. No. Meron din pinadala dyan si Taning. Mag-check ka dyan. Tingnan mo yan. Ano bang pwede mong gawin dyan para magkapukod-pukod yung mga ilan? Bakit pa nandyan yan? Yan ang gusto ni Taning eh. Di ba? Hindi niya napapansin. Pag pumasok si Taning at nadaig ka, wala na. Left the group ang aabutin. Hindi mo na makikita yan sa group natin. Wala na. Magtataka pa. O bakit nag-left the group to? No? Anong problema? Pero okay. Okay din natin yung mga leader natin eh. Pinababalik pa rin eh. Pero wala na bang kanyan eh. Wala. Okay lang yun na babalikin. Na yun eh, dala lang ng kanilang mga emosyon, no? Yung mga problema. Ganun lang yun. Wala akong masama. Basta balik agad. Huwag yung pagtatagalin. Di ba? Kaya sabi nga dito, pag nagalit ka, huwag mo nang hayaan na lubugan pa ng araw eh. Ganun din yun. Yung pag-left the group mo ngayon, oras lang. Tawagan mo na agad yung admin dyan. Balik mo ako kama. Thank you, Lord. Di ba? Ganun lang yan. Kaya huwag natin mababayaan yung mula sa masama. Mga kapatid, no? Kaya yun ang dapat natin gawin. Sana ba natin? Kasi yun ang magpapalago, mga kapatid eh. Yun ang magpapalago sa isang tao eh. Yung naibalik mo siya eh. No?
na isama mo siya muli, yun, magsisimula siya. Magsisimula siya. Doon siya lalago, sinabi nga dito, to grow in truth. Mga ganun. No? Pag ayun yung nadala mo yan, magsisimula ulit yan, mas daig pa niya yung dinaanan niya noon, mga kapatid. Kasi natikman na niya eh. Natikman na niya umalis, natikman niya nag-love the group. No? Iniisip na baka hindi na ako tanggapin ito, sana ko. No, di ba? Sana ko pupulutin. Hindi ka naman tatanggapin kung saan sa church. Pupunta ka doon, hindi ka po pwede. Kung wala kang authorization na pumunta ka doon. Kung wala, hindi pwede. Diyan ka, sa pinto ka sa labas. Amen, mga kapatid? Kailangan, lahat ng ating ginagawa, alam din ng Diyos yan, mga kapatid. Amen, mga kapatid? At sinabi dito, mga kapatid, we need to walk in the one Spirit. Amen. Yan, mga kapatid, bilang tayo ay magkakapatid sa isang pananampalataya, one God, alam ng lahat yan, no? One Spirit. Kaya dapat, mga kapatid, tayo ay sama-sama, no? Mga kapatid. Basahin natin sa Galatians 5:16-17. Sinabi dito, sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman sapagkat ang mga ito ay magkakalaban upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Amen, mga kapatid? Amen. Kaya nga tayo, mga kapatid, kahit anong oras nakikipaglaban tayo sa laman. Amen? Totoo yun. Dito, sa loob, medyo wala tayong masyadong kalaban dito sa laman. Dahil tayo ay isang spirit, mga kapatid. No? Subukan mo lumabas dyan, dahil mo ng kalaban dyan. Paglabas mo dyan, nandyan na yung mga tukso. Nandyan na. Makikita mo na dyan yung mga, parang makikita ka dyan, uy, nag-church siya. Ano, brother? Kaya magtataka ka sa ibang makakakita sa'yo, nandyan na yon. Diyan na magsasabi yan. Ano ba yan? Dati naman lasenggo yan eh. Tapos ngayon nandyan. Oh, di ba? Kaya kung di mo lalabanan sila man, mag-aaway lang kayo nun. Kaya nga dapat, mga kapatid, yun ang dapat nating iwasan. Kung ano man yung makita natin, kung ano man yung matinig natin, pa-Diyos mo na lang yan para maiwas tayo sa hindi magandang pakikitungo. At isa yon sa magiging encourage mo dahil yan, kung miya nakikita ka ang tao na yan, na ikaw ay dating humahakay dyan sa daan dahil lasing ka, kung anong ginagawa mo dyan. Pag nakita ka niyang lagi dyan, na ikaw ay diretso ka nang maglakad, diba? Laki ng pinagbago nito dati lasing ko to Subukan mo nga pumunta ron, diba? Ganun lang yon. Isa ka nang gagamitin ng ilaw ng Diyos. Pag yan ay nakita ka ng tao na nangungutya sa'yo, nakita kang ikaw ay nagbago, yun na yung kahit di mo yan sabihin sa'yo, sasama sa'yo yan dito. Kaya thank you Lord sa mga nandito na binigyan ng Panginoon ng ganitong buhay, no? Nilayo na tayo sa hindi maayos, mga kapatid. Kaya nga, patuloy lang tayo, mga kapatid, no? Patuloy lang tayo sa paglilingkod para lahat naman ng ginawa ng Panginoon sa buhay natin ay sa ganitong pamamaraan ay masuklian natin lahat yun. Amen, mga kapatid? Kaya nga, palakpak muna sa Panginoon. Masyado namang, kaya nga, itong pagtitipon, mga kapatid, talagang kailangan ito. Kahit anumang oras, kung anong ating kagabi sa prayer meeting, maganda ang ating topic kagabi. Kaya sinabi ko na lang na itutuloy ko bukas. Kasi halos hindi naglalayo yung ating mga pinag-usapang kagabi. Amen, mga kapatid? Kaya nga ito, mga kapatid, sa Galatians 5:16-17, sa 17, nabasa na natin, kaya nga lahat ng mga bagay, mga kapatid, ay huwag tayong padadaig sa ating laman, mga kapatid. Dahil ang laman, mga kapatid, kapag yan ang sinunod natin, ang gusto lang niyan karanyaan, gumala, masunod ng bisyo, gawin ang gusto, no?
Kaya nga, labanan natin yan. Kaya nga sinasabi nga doon, di ba? Yan, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Kaya ngayon, mga kapatid, sinasabi nga doon, talagang ang lamang, pag sinunod natin, gusto niya na kain lang ng kain. Kaya natawa ka. Kakain mo lang. Kailangan natin yon mga kapatid, paglabanan lahat yan, no? Huwag natin nahayaan na madaig tayo ng laman, mga kapatid. Amen, mga kapatid? Amen. Kaya nga yun yung sinasabi rito, mga kapatid, yung kung mahina ka, talagang yan, paglabas mo lang dyan sa panambahan natin, marami ka na dyan makakalaban. Talagang nakasubaybayan si Taning, kahit anong oras dyan, nandyan yan, no? Basahin natin sa Efeso 4:1 and 2. Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y tinawag ng buong kakumbabaan at kaamuan na may pagpapainuhod na magpagpatahan kayo sa pag-ibig. Amen, mga kapatid? Amen. Kaya ngayon, sinasabi, di ba? Yung magpakumbaba, mga kapatid, walang masama. Ikabubuti yan ng bawat isa. Ibigay mo yung mararapat na upang ikaw ay huwag manatili sa buhay ng bawat isa yung ikaw ay mataas. Ang pride, mga kapatid, yan ang malakas makahapak, makawalang gana, makawalang respeto sa Panginoon natin. Dahil ang pride mo, iba na yun. Pag yan ay nandiyan pa yan sa puso natin, sa buhay natin, mga kapatid, hindi tayo magkakaayos. Dahil hindi ka makikinig. Hindi mo pakikinggan yung mga sasabihin ng iyong kapatid. Dahil ang pride ng isa ay hindi pa dadaig, mga kapatid. Kaya ikaw na nakakaunawa o nakakaintindi sa mga bagay na gano'n, siyempre, hindi mo naman siya aayunan na hindi maayos. Kaya kailangan talaga magpakumbaba. Anumang oras, mga kapatid, mahirap yung magtatalo-talo tayo. Yung pride na yan, madali lang yan maalis. Magpakumbaba ka kasi sinasabi ko nga, pag mababa ka na, bumagsak ka man, hindi masyadong masakit dahil mababa ka na. Pero kung ayaw mo, mataas ka, pag nalakpa ka dyan, napakasakit niyan. Amen? Pero nga, di ba? Kaya lang, mababa ka na. Pagkasala ka man, dumakpa ka man, hindi masakit dahil mababa ka na. Di ba? Hindi naman masakit. Pag mataas ka, bumagsak ka, naku, bali-bali buto mo dyan. Kaya ngayon, ang kailangan natin, mga kapatid, no? Natatawa ka. Ha? Sige lang. Kaya yun ang kailangan natin, mga kapatid, na yung magpakumbaba, yung magpatawad ka sa yung kapatid na nagkamali o nagkasalama, ikaw na ang nakakaunawa, ikaw na ang magsasakripisyo, mga kapatid. Sakripisyohin mo na yan, wag mo na siyang laban-labanan pa. At ikaw na ang nakakaabot ng kanyang isip, ng kanyang kaalaman. Ikaw na ang magpakumbaba, mga kapatid. At yun naman yung nakikita ng ating Diyos yun, no? Yung ginagawa ng bawat isa sa atin. Pero kung ikaw ay ihigitan mo pa yung kanyang pride, ay wala. Yung magsasalubong kayo, nagtutungguan kayo. Di ba? Nag-iirapan kayo. Maganda ba yung tingnan dito sa bahay panambahan nyo? Meron tayong bisita, makita tayo ng bisita natin. Ba't ganun yun? Nagsisikuhan, nag-iirapan. No? Diba? Hindi na magbalik dito yun sa atin. Kaya dapat yung mga ganun ay iwasan natin, mga kapatid, no? Para makita man tayo ng ating bisita. Ay, napakaganda pala ng ano doon, no?
Yung dumating ka, sa pinto ka pa lang, talagang welcome na welcome, no? Nakamayang ka, inaalok ka, no? Yun ang dapat na makita sa atin, no? Hindi yung baka mamaya may dumalo, may kasama isang kaibigan dito lang, yan, di ba? Ay, ayan na naman yan. Ano ba yung gagawin dito yan? O, di ba? Merong ganun merong ganun. Pero dapat sa atin, huwag na yon. Iwasan na yon. Ay, sino pinadala dyan? Pinadala ng Diyos, pinadala ni Taning. Tanggapin natin yan. Baka dito yung magbago. Amen? Kaya nga pinadadala yan dito Lahat nga ng masama. Talagang dito yan pinadadala sa bahay pa ng bahay. Dahil kung ikaw ay walang kasalanan, ano gagawin mo rito? Ano yung kakain ka lang? Hindi Hindi mo kailangan pumunta rito. Kung ikaw ay mabuting tao. Lahat tayo, meron tayong mga kasalanan. Kaya lahat tayo nandito, tinutuwid tayo ng Diyos. Amen? Kaya thank you Lord. At isa na yung lingkod niyong tinuwid. Pero minsan nababaluktot pa rin. Pero nandiyan pa rin unti-unti. Kasi practice yan Hindi pwede yan na agad diretso ka. Hindi. Unti-unti lang yan. Mahirap yun. Mahirap yung talagang banal na banal ka. Pag bumagsak ka, kumakalapak ka. Kaya kailangan dyan unti-unti lang mga kapatid, no? Huwag naman masyadong focus na focus. No? Mahirap din naman yun. Kaya kailangan, unti lang, na kahit mabagal, yung natututunan ay nasa sa puso. Kapatid, ganun lang yung kasimple. Amen mga kapatid? Diyan na tayo. Tapos na tayo sa Ephesians. Sunod natin mga kapatid. Sa Ephesians 4:34. Ano ba? Di ba, no? At pagsakitan ninyong ingatan ang pagkikaisa sa Espiritu at tali ng kapayapaan. May mga kapatid, sapot, may isang katawan at isang Espiritu, gaya naman ang pagkakatawag sa inyo sa isang pag-asa at pagtawag sa inyo. Amen mga kapatid? Kaya nga ito mga kapatid, di ba, yung pagkakaisa, importante mga kapatid. Yung magsama-sama tayo, nagkakaisa tayo sa isang desisyon, ano man yung gagawin natin, pwede mong isang guni, tama ba yung gagawin natin? Sa music, di ba? Hindi pwede yung kakanta ka lang ng gano'n, hindi pwede. Kailangan magsabi ka kay Direk. Direk, pwede kayo kantahin yung pagkagising sa umaga. O, sasabi, hindi na yan, bawal na yan sa atin. O, di ba? Kaya kailangan, kung ano yung gagawin, kung ano yung kakantahin, dapat nalalaman ng ating direktor kung sino man yung nakatalaga dito sa ministry, no? Kailangan ganun. Hindi po pwede yung o bakit kakanta na naman to, hindi naman nag-practice to. O, di ba? O, merong ganun na kakanta. Hindi pwede Hindi ka nag-practice O, magagalit ka ngayon. Kasi hindi ka nakakanta. O, meron naman tayong sinabi na bago mag-alay ng kanta, kailangan mag-practice. Ngayon, Friday ngayon. Kung may plano ka sa isang linggo, mag-practice ka mamaya. O, di ba? Dapat ganun. Hindi yung darating ka dyan na, o kanina microphone, iyan mo nga dyan yung buti ng Diyos. Ito gagawin lang sa computer natin. Hindi ka papayagan dyan, bakit? O, practice ka ba? Dito ka pa lang, huli ka na. Hindi ka na makakabasa. Hindi ingkod yung kanta mo. Hindi. Kaya kailangan, practice muna. Practice. Hindi yung palakasan. Ha? Huwag mo sabihin na magkagod kami ni Brad Jellico. Hindi pwede. Sa simbahan, kailangan pare-pareho yan. Sumunod tayo sa batas ng Diyos. Mga kapatid. Hindi uso lagayan dito. Doon sa labas, pwede ba siguro? Mga kapatid, pero dito sa harap ng Panginoon, baka itumba tayong lahat dito. Ganun na yun. Pagka nagdaan sa ganyang lagayan, mga kapatid. Diba? Ang Diyos, pinagtataog nga yung mga lamesa sa simbahan O, ganyan din dito. Pag yan ginawa natin dito yan, wala. Hindi po pwede yung basta ka na lang isasalang dyan. Hindi pwede yung mga kapatid. Kaya kailangan dyan, pinag-uusapan.
no? Magdadaan sa ating director, magdadaan dito sa atin sa computer. Lahat yan mga kapatid, may process yan. Hindi yan po pwedeng ganun lang. No? Kaya yung pagkakaisa mga kapatid, yan ang talagang panalitiin natin na maganda yan sa bawat isa sa atin mga kapatid. No? Yan tayo manatili sa ganung bagay. Huwag natin yan, huwag tayong magdidesisyon ng sarili natin. No? Ako man, ganun din. Kung hindi na rin ako kailangan dyan tumugtog, okay lang, wala namang problema eh. Ganun lang yun. Kung meron ka namang, kung busy ka naman, o ka nga dito, mag-practice ka dito ka. Mag-bass ka, mag-drum ka. Dito. Kailangan din natin yun, na merong ganun. Kasi hindi natin masasabi. Merong biglang nag-for good, no? May biglang nanganak dyan. Sino pang tutugtog dyan? Wala na. Kaya kailangan merong yung ano yan, may naka-prepare yan na kung ano man na in case na ganito nga, may mangyari, meron tayong hindi malalagot ang ating ministry. No? Kaya kailangan patuloy lang ang bawat isa mga kapatid, no? Gampanan natin yun, yung mga ganun. Huwag tayong magdidesisyon nung hindi alam ng iyong kapatid. Kaya kailangan dito sa bahay panambahan, tulad nga nun, kung gusto mong matuto, magsabi ka. Oh, gusto kong matuto mag-drum, gusto ko dito matuto, mag-gitara. Praise the Lord. Mas maganda yun, no? Para lahat ay magampanan ang mga bagay na gusto ng Diyos. Amen mga kapatid? Amen. Yun nga, bibigyan natin ng mga effort yun, yung mga ganong tao na, oh, ito, pwede ito. Yung mga kapatid natin na nagpapatid dyan sa kitchen, no? Isa pa yan, yung pagkakaisa. Kung walang pagkakaisa yan, di ba? Mapaghugas mo yung isa dyan, hindi na. Sabihin, apas mo pa kami dyan. Oh. Pero may pagkakaisa tayo. Nakikita mo naman, kahit di mo sabihan, nandyan yan. Nandyan sila, di ba? Kaya nga nakakatuwa yung mga ganon, no? Hindi yung kahit ikaw ay kung anong level ka, kung ano ka, nandiyan ka sa kitchen, di ba? Pare-pareho yan. Huwag mong sabihin ikaw ay professional ka, di ba? Yan eh, sa Diyos yan, hindi mo naman ginagawa yan para sa kapatid mo. Para sa Panginoon yan. Mag-vacuum, mahirap yan. Pero sa Diyos, madali lang yan. Hindi yan mapapagod. Kami, yung ginagawa namin, yung mga sundo hatid. So, hindi biro yun na magsundo hatid ka. So, pero nandyan ang Diyos, ginagabayan kami sa daan, malakas ang katawan namin, kahit puyat ka, okay lang. Kahit saan ka, susunduin ka. O, di ba? O, basta na kay Lord ka, walang pagod eh, wala. Walang pagod. Tataka lang ako sa iba. Pagod na pagod ako. Yan ang mahirap, no? Kaya dapat, tawa kayo ng tawang dalawa dyan. Kaya dapat nga, gano'n ang gagawin natin mga kapatid. No? Huwag natin yan na isang tabi lang. Yung ating pagtitipon, yung ating pagkakaisa. Yan ang gampanan natin mga kapatid. Yung nagkakaunawaan ang bawat isa sa lahat ng ginagawa, sa lahat ng mga bagay ay kabubuti dito sa loob ng bahay panambahan mga kapatid. Amen. No? Amen? Amen. Kaya nga yun mga kapatid, yun ang kailangan natin. No? Yung sa mga kaibigan natin, sa ating mahal sa buhay, dapat siya mga kapatid ay huwag natin pababayaan yung mga ganong bagay. Amen mga kapatid? Amen. Makahaba pala nito mga kapatid yung pero thank you Lord. At kahit na kita nga ay binibigay ng Diyos ay patuloy pa rin ang bawat isa sa atin kahit tayo pagod, kahit tayo ay puyat, pero ginagawa natin, ginagampanan natin ang binigay na pribilehiyo ng Diyos sa ating buhay. Amen mga kapatid? Dito mga kapatid, kailangan natin, sinabi rin dito, we need to live together in harmony and unity. Kaya ito mga kapatid, kung ano man yung pagkakamali ng iyong kapatid, ng iyong mahal sa buhay,
dapat yan, bago maghiwalay itong ating pagtitipon, itong taon na darating, dapat yan, malinis na lahat yan. Mga kapatid, no? Huwag na natin yan hayaan pa sa 2025. Pag inabot ng 2025 yan, galit ng makita ka man sa daan yan, wala. Hindi na kayo magbabati kahit kailan. Kaya kailangan yan, mga kapatid, tapusin na natin kung ano man yung mga problema na dumating sa buhay ng bawat isa. Sa oras na ito ay magdagdaang taon na 24. Tanggalin na yan, wala na yan sa 25. Mga kapatid, no? Kaya nga sinabi dito, mga kapatid, sa awit 133:1, masdan ninyo na pagkabuti at pagkakaligaya sa mga magkakapatid na nagsisitahang magkakasama sa pagkakaisa. Amen, mga kapatid? Kaya nga, yan ang kailangan, no? Huwag natin yan pabayaan na hindi maayos. Kaya mamaya bago ka lumabas ng simbahan, ibulong mo na sa patawarin mo na kamo. Di ba? Para magkaintindihan kayo. Kayong aalis dyan ng hindi kayo nagkakaunawaan. Basta paglabas ng church mamaya, kung sino man yung naakala mo na mayroong pagkakamali sa'yo, patawarin mo. Magpakumbaba ka. Di ba? Dapat ganun. Yun nga, pinaalala yan sa atin. Na magkaroon tayo ng supernatural unity. Amen. Yan ang kailangan natin dyan, mga kapatid, no? Kaya, yun. Huwag na yung may matidilig pa tayo sa kabila nating na, ba't ganito? O, di ba? Maraming ganyan eh. Huwag mo na masasabi, atin na lang. Kaya, yun ang mahirap. No? Diyan na yung nabubuo yung hindi magandang pagsasama. Paano yung pagkakaisa? Nasa na? So, nagkaisa kayo doon sa ginagawa nyo na hindi tama. Amen? Kaya paano yun? Paano malulugod ang ating Panginoon pag gano'n? Sorry, nasis na. Baka bumalik ulit ang Panginoon sa krus. Yun ang mahirap. Malaking pagkakasala natin, mga kapatid, no? Kaya, yun na lang, mga kapatid, ang gawin natin. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkakaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Amen? O, di ba? Napakasaya kaya yung magkakasama tayo dito sa church na nagbabalitaan tayo. Hindi kaya? Okay. Sarap kaya dito yung magkakasama tayo na wala tayong hinanakitan sa bawat isa. Malawag ang ating kalooban. Makita mo man si kapatid. Okay na yun, di ba? Masaya. O, kamusta ka na? Ba't ngayon ka lang? O, di ba? Yan. Kasabihin naman, kasi natrangkaso ako. Di ba? Inuubo ako. Kaya naman sa church, ubo ko ng ubo. Maganda yung ganon, di ba? May mga reason na ayos. Ba't ngayon ka lang? Naku, naiinis ako kay ganito. Ayoko makita. Oh, di ba? Yun ang, paano yun? Nasaan yung pagkakaisa ron? Oh, di ba? Yun ang hindi tama. Basta tayo ay naturuan na tayo ng Diyos, ipagpatuloy natin yung mga kapatid kasi dito sa atin, meron man dyan hindi naman masyadong mabigat na. Yung pang kulang pa. Kulang pa ng salita ng Diyos yan. Pag nadagdagan nyo, mawawala na yun. Hindi basta mape-perfect yun eh. Andyan pa rin yun, may konti. Di ba? Huwag mo sabihin na diretso na, hindi pa yan. Meron pang kulang. Kaya yun ang unawain ng bawat isa. Unawain mo siya. Kasi magkaiba naman kayo ng pananampalataya. Iba kayo ng iba level yung dalawa. Kaya kailangan, unawain mo si mababa. Ganun lang yun. Unawain mo. Huwag mo siyang kukontrahin. Salita lang na galing sa Diyos, okay na yun. Makakaunawa rin niya. Maintindihan din niya yung pagkakamali niya. Amen? Ganun yun. Kaya kung sasalubungin mo siya, walang mangyayari na. Yung hindi nakakarating sa bahay panambahan, sa pagtitipon,
Hindi natin alam kung yan may problema, may ganito, may sakit. Hindi natin alam yun eh. Pero huwag natin pag-iisipan na may ginagawang masama. Huwag natin yan iisipin. Kung meron ka mang alam na may ginagawang masama, ang bawat isa, ang kapatid mo, tumahimik na lang ang bawat isa. Kung makita mo siya, mag-usap kayo. Kung tunay kang kapatid, sabihan mo siya na kayo lang dalawa. Na ako ay may alam, na ako ay may ganito, pwede kayo mag-usap. Sino kasama mo? Pero huwag mong sasabihin sa katabi mo, sa kapatid mo, ay si ganito, kaya pala hindi umaatin, kaya pala may ganito. Yan ang huwag natin gagawin, huwag natin. Yun. Problema ng kapatid mo yan. Ginawa niya yan, at ano mamang ginagawa ng kapatid mo, kung ano ka man ngayon, buhay mo yan. Alam ng Diyos yan, na kung ano man yung ginagawa mo. Ikaw, kapatid ka, na bilang Kristiyano ka, pwede mo siyang sabihan. Makinig sa'yo, thank you Lord. Kung hindi naman, thank you rin Lord. Amen. At least alam mo, alam niya na may nagmamahal sa kanya. Amen? Hindi yung kung saan pa sasabihin. Kaya yung mga problemang maliit, sobrang laki. Kaya nga dapat, doon magkaisa. Kasi nasabi nga dito, bilang magkakapatid. Amen mga kapatid, kaya nga dapat ganun. Ganun ang gawin natin. Para huwag mawalay ang kapatid natin. No? Kasi kung yan ihahayaan mo lang na ganun, lalong mangyayari. Huwag natin silang pag-iisipan. Problema nila yon, no? Bawat isa sa atin, wala namang matuwid. Lahat tayo may pagkakamali, may pagkakasala tayo. Kaya alam ng bawat isa yan. Kaya patuloy lang tayo mga kapatid. Patuloy lang. Bigay natin yung alalaman natin. Bigay natin yung natutunan natin. Ipayo natin yung ating nalaman na salita ng Diyos. Yun lang yun. Ganun lang kasimple yun mga kapatid. Kaya hayaan natin yung mga kapatid natin na mga nawawala, babalik din yan. Babalik yan. Kaya mainit. Babalik. Kasi ganun lang yun eh. Yung iba nagpapalipas lang ng problema yan, hindi natin alam. Baka nag-away silang mag-asawa. Diba? Malay natin. Baka nagkakagalit silang mag-asawa tungkol sa birth. So, hindi atin yung isa. Bahala ka dyan. Ayaw mo makinig sa akin. O, ganun lang yun. O, yung iba, yung hindi nakakarating. Hindi natin alam mga problema niya. Kaya, alam mo na. Mag-antay lang tayo mga kapatid. Darating at darating yan. Kasi, ang Diyos, pag hindi po ng Diyos yan, pusa yan na babalik. May mga kapatid. Sa awit 33:2, parang mahalagang langis sa ulo na tumutulo sa balbas, sa makatuwid bagay sa balbas ni Aaron na tumutulo sa laylayan ng kanyang mga suot. May mga kapatid. Kaya nga yan mga kapatid, di ba, yung langis na sinasabi, lahat yan, importante rin yan sa buhay natin. Yan, yung langis na yan ang binigay ng Panginoon na para tayo ay nabigyan ng langis ng Panginoon, mga kapatid, yan ang panlaban natin sa lahat ng mga jablo, sa lahat ng kumukontra sa buhay natin, mga kapatid, no? May mga kapatid, sa 3 mga kapatid, sa 1:3:3, gaya ng hamog sa Hermon na tumutulo sa mga bundok ng Sion, sapagkat doon pinarating ng Panginoon ang pagpapala sa mga katuwid bagay ang buhay na magpakailan pa. May mga kapatid, kaya nga ito mga kapatid, lahat ng ating gagawin mga kapatid, no? Gawin natin na naaayon sa ating Panginoon. Dahil saan man tayong dako nando doon mga kapatid.
ay ang Diyos kasama natin sa lahat ng oras yan. Kapatid, no? Lahat tayo mga kapatid ay magpapasalamat sa lahat ng kabutihan ng ating Panginoon. Isa rin sa pagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin nandito, nakakaatin tayo sa bahay panambahan, mapalad tayo lahat. Hindi tulad ng iba sa oras nito, nasaan sila, baka may nasa ospital, no? Andun, may sakit, may ganitong pangyayari, pero tayo, nandito tayo, mapalad tayo. Nandito tayo sa bahay panambahan ng ating Panginoon, no? Yung iba nandun sa ospital, naglalasing, nagiinuman doon, no? Hindi natin alam, pag uwi nun, baka anong mangyari, mga ganun ba? Pero tayo, praise the Lord, nandito tayo. Sama natin ang Diyos sa oras na ito, ano? At ito lang naman ang araw na para sa Diyos. Lahat naman niya, kung ilang araw tayong binigyan ng Diyos na gawin natin ang gusto natin. Pero yung araw na para sa Kanya, huwag natin kaliligtaan, mga kapatid, no? At nandito na tayo, mga kapatid, sa ating konklusyon, no? Sa Romans 15:5-6, loobin nawa ng Diyos ng pagtitiis at paggiliw na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus. Upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoon. Amen, mga kapatid? Nawa ay meron tayong natutunan, mga kapatid, sa araw na to. At meron tayong ma-share sa ating mahal sa buhay. At meron tayong pag-aaral na natutunan. At iyan ay dala-dala natin yan, mga kapatid, habang tayo nabubuhay. Kaya yan, mga kapatid, napakahalaga ng pagkakaisa. Yung unity na yan, mga kapatid. Yan ang kailangan ng isang Kristiyano. Mga kapatid, no? Huwag natin pababayaan yan. Yung pagkakaisa, yung pagtitipon. Yan napaka-importante. Yung ating Bible online, yung ating prayer meeting Thursday. Itong gawain natin ng Friday, mga kapatid. No? Kung meron lang tayong time, pwede tayong pumunta, pwedeng magpasundo, pwedeng umaten. Ayan, tinatawagan ko si ganito. Baka libre ka, susunduin kita, punta ng bahay panambahan. Ganun lang yon. Kung sino may gusto, tumawag, dadali natin dito, no? Kaya, yung mahalaga yan, mga kapatid, huwag natin kakaligtaan yan. Yan ang talagang bilang tayo nananampalataya, bilang tayo isang Kristiyano, yan ang kailangan ng bawat isa sa atin, no? Yung pagtitipon, no? Makinig ng salita ng Diyos, yung may matutunan tayo, maibahaga natin doon sa ibang tao na nakakailangan at na hindi nakakarinig ng salita ng ating Panginoon. Kaya praise the Lord, tayong lahat dito ay maayos, masigla, matutunan, marami tayong nalaman, no? Kaya thank you Lord sa lahat ng oras na ginagawa, proteksyon sa bawat isa sa atin. Tayo po ay tumayo, mga kapatid.